Magandang araw mga boss, welcome back sa ating channel. Ngayon mga boss ay i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng air intake stopper. So may nagtanong kasi mga boss kung saan ko daw nabili. So hindi po nabibili yan ng assemble ng mga boss. Tayo po yung mag-assemble niyan, parts lang po yung bibili natin. Kaya nitong flare nut, at axis valve at saka copper tube. So gagamit lang tayo ng uh, flaring tools. May iba't ibang klase po ng flaring tools mga boss, no? Isa lang po yan sa example. Halimbawa ito, ibang klase din po siya. 2 in 1 na po siya mga boss, may switching tools na rin. Pero ito yung gagamitin natin kasi mas maganda tong gamitin eh. So gagamit din tayo ng tube bender at saka tube cutter. So ayan mga boss, bago natin umpisan yung pagkabit ng air intake stopper ay sisiguruhin muna natin na walang tagas yung ating tangke para hindi na po tayo mangangapa kapag pumalpak yung kinabit natin. At least alam natin na yung tangke natin ay okay siya. So talagyan natin ng tubig para malaman natin kung sigurado ba na wala siyang leaking. So malalaman natin yan mga boss kung mayroong leak kasi hindi titigil yung patak ng langis ng tubig kapag binuksan natin. So siguraduhin po rin natin na sealed yung ating takip. Kung wala tayong o-ring, lagyan natin ng teflon. So yan mga boss, isara lang po ng mahigpit. Saka natin buksan yung valve. So kapag yan mga boss hindi titigil, ibig sabihin may leaking po yung ating tangke. So kita nyo naman na tumigil siya. So ibig sabihin mga boss wala pong leak yung ating tangke. So makakasiguro na tayo na yung tangke natin ay walang problema. So pag pumalpak yung kinabit natin na air intake stopper, so doon lang tayo mag-focus na mag-troubleshoot sa ating kinabit. So yan po yung ating tip para hindi na tayo mahirapan sa bakit hindi gumana yung ating kinabit na air intake. So ngayon mag-uumpisa na tayo mga boss. So ipapasok lang natin yung flare nut para hindi na makalimutan. Yan, gagamit na tayo ng flaring tools. So yung size ng ating copper tube mga boss ay 1/4. So wala naman tayong standard na size ng tubo, pero mas accessible kasi itong 1/4 mga boss dahil yung axis valve kasi 1/4 yung kadalasan na ginagamit ng mga aircon technician. So yan lang mga boss, higpitan lang natin para hindi siya susulpot. Ang kagandahan ng flaring tools na to mga boss ay automatic siyang anong tawag doon? Automatic siyang nagre-release kapag mahigpit na. So safe talaga yung ating copper tube na hindi siya magka-crack. Hindi kagaya ng ibang flaring tools. So kung makikita natin na perfect po yung ating pagka-flare. Yan, tamang-tama po. So wala po siyang sablay mga boss. Kasi napaka-importante na walang crack yung ating copper. So ito mga boss yung ating tube bender. Mas maganda kung may spring kayo na tube bender. Kasi ito ang goal kasi natin na hindi siya masyadong bend, hindi siya masyadong kasi ito kung mapapansin nyo kumbaga malaki yung radius nya, yung circumference nya. Kung may spring kayo mga boss, mas maganda, mas
iksi natin yung pagka-bend. So yan mga boss, i-layout na natin. Saka na tayo magbubutas. Ngayon mga boss ay gagamit tayo ng square tube na 3/4 para yan yung tutubog sa langis. Yan yung pinaka label. So katingin lang natin para gawin natin, lagyan po natin ng hook para kinabit natin ay may guide po tayo. So, yan po yung aking diskarte mga boss. Depende na po sa inyo kung anong diskarte na gagawin nyo. Basta importante siya mga boss na mayroon po siyang pinaka-guide. Yan po yung pinaka-guide natin. At yan po yung pinaka-hook na rin. So, dyan lang po yung pinaka sagad niya. Pag kinabit na natin doon sa ating reservoir, susukatin lang po muna natin, pero hindi pa po yan yung pinaka final. So putulin lang po natin kasi mahaba siya para may pasok natin doon, kasi kakalibrate pa yan mga boss. Kukunin muna natin yung kanyang level bago natin yan putulin po na pinaka final. So ito mga boss yung dagdag oras po ng paggawa ng ating itong bagong version. So kaya medyo nagmahal po. Kunti lang yung tinubo ko mga boss. Pero kung tutuusin, malaki yung trabaho na nadagdag. So yan mga boss, isasara natin yung pinakadugtungan. Kasi dapat yan, wala rin po siyang leak. Yan na po yung ating finished product. So ngayon mga boss ay ililiktis rin po natin yan. Lagyan po siya ng tubig para malaman kung yung hinang natin ay walang leak. So yan. So wala naman siyang tulo mga boss. Ibig sabihin walang leak. So proceed na po tayo sa pagbubutas niyan. So, bubutasan natin yung gitna para may pasok natin yung copper tube. So, malaki po yung roll nito mga boss. Kung wala po ito, kung hindi natin gagawin, pwede namang diretso yung copper tube na nakatubog dun sa label. Kaya lang, ang nangyayari, hindi na siya bumabalik. Hindi na, halimbawa, namatay na siya. Pag naubusan na ng langis dun sa chamber, ay hindi na siya makabalik kasi nga nababara siya ng langis yung kanyang tubo. Kaya gumawa ko ng paraan, nilakihan ko yung nakatubog doon sa label para pag bumalik yung kapag naubos yung langis sa chamber ay madali lang siyang mag-release. Hindi kagaya ng kung gagawin yung mga boss ay 1/2 na tubo, hindi na kayo gagamit ng 1/4, pwede na diretso na.
puro 1/2 na. Kaya lang malaki. Malaki yung 1/2 kasi. So yan na po yung pinaka fittings, kumbaga pinaka final na plastada niya mga boss. So ngayon hihinangin natin. Gagamit lang tayo ng kung wala kayong special rod mga boss, ay gagamitan nyo talaga ng borax yan, yung steel to copper na paghihinang. Yan, una nating gagamitin na yung special rod kasi may built-in na po kasi yan na borax mga boss, kaya hindi na natin kailangan ng borax. Kaya lang medyo may kamahalan pag pinili ito. So sobra ko lang naman ito. So gamitan na rin natin ng silver rod para makatipid tayo mga boss. Kasi pag puro special rod yung gamitin natin ay nako, ang mahal nun. Lugi. Saka mas kakapal din mga boss pag ginamitan ng silver rod. Mas titibay siya. So ito mga boss, madali lang siyang tingnan. Yung steel to copper, madali siyang tingnan, pero kapag wala po kayong skills nito, iwan ko lang mahirap din po. Kailangan rin po ng yung practice. Kailangan din yung practice nito sa paghihinang. So relate naman yung mga technician dyan, technician ng aircon. Kung mga lalo na yung mga baguhan, medyo may kahirapan din sa paghihinang nito. Although madali lang tingnan sa paggawa ko kasi ilang taon ko na yung ginagawa. So nasa 20 years na rin. So ngayon mga boss ay i-label natin. Label muna natin yung ating kalan. Napaka-importante yan sa pagka-calibrate. Yan. So tanggalin muna natin to para hindi mabasa ng tubig. Hindi mabasa ng tubig yung ating yung square tube na 3/4. Saka natin bubuksan yung valve. Kahit wala ng takip muna, kukunin lang muna natin yung yung gusto natin na label. Depende na po sa inyo yon kung marami yung label na gusto nyo or yung konti lang, medyo malapit na sa pinaka yung top ng ating yan, coupling kasing ginamit ko dyan. So ngayon sumubra tayo ng label mga boss, magbawas lang tayo kasi nasobra natin ng lagay. So nasa inyo yan mga boss kaya sinasabi ko sa comments na wala pong standard na sukat niyan. Nakadepende po yun sa pag-assemble natin ng ating reservoir. So ngayon sinusukat natin yung label ng tubig para yun yung sukat ng ating yung square tube na 3/4. Yan po yung sukat niya at puputulin natin yan. So yan po yung pagkakalibrate mga boss. Medyo may katagalan talaga kumpara dun sa ordinaryong kalan, ordinaryong use oil kalan.
Yan, puputol ulit tayo niyan mga boss. So yan mga boss, naputol na natin. So yan yung kakabit na natin. So kailangan ring higpitan yan mga boss ya, yung flare, flare nut. Kasi pag singaw yan, yun nga sinasabi ko sa inyo na tutulo yan kapag masingaw. Kapag pinapaship ko nga pala yan mga boss ay tinatanggal ko yan kasi baka masibak. So yan mga boss, binawasan natin yung laman ng chamber at tumagas na siya, tumulo na siya. Yan. So paulit-ulit lang natin gagawin yan mga boss para siguro natin na tama yung ating pag-calibrate. Yeah, trial and error talaga yan mga boss. So ngayon nakuha na natin yung tamang level niya mga boss. Kung titingnan nyo may konting allowance pa. Kaya pinaka-importante talaga rin mga boss na nakalibel yung ating kalan kapag ginagamit na. So kung nakalagay na sa level ang kalan natin, wag na nating galawin para mas maganda yung performance ng ating automatic oil controller. So yan mga boss, pinaulit-ulit lang natin na pinabawasan para masiguro natin na tama yung ating calibration. At siya nga pala mga boss, may nagtanong nga pala kung paano natin malalaman kung wala nang laman yung ating yung ating tangke. So ganito lang po mga boss, kapag tumigil na yung patak na nakabukas yung ating valve, subukan natin buksan yung takip ng ating tangke. Kung may tatagas pa, ibig sabihin may laman pa po yan na langis. Kapag hindi natutulo kahit bukas yung takip, ibig sabihin wala na pong laman mga boss. Yun lang po. Maraming salamat. A few moments later.